I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga best Filipinos, OFW, Marcos Loyalists and supporters, shoutout sa inyo. But anyway guys, mayroon tayong upload videos info. Ayan, nako mga kababayan. Sabi sa inyo nasabi ko po doon sa unang video ko, pag ang isang politician ma-impeach or kakasuhan, pag ito'y natatamaan ang kanyang ari-arian, ang ibig sabihin ay kalkalin ang kanyang salin, malamang mga kababayan, hindi mapakalian, gagawa ng paraan, Dahil dito mga bes, dahil na-impeach siya sa House, 'di ba? So ngayon naipasa na sa Senado, kaya uusa ng impeachment sa June 2 after ng eleksyon. So dahil diyan sa impeachment na 'yan, mga kababayan, maraming nag-react na bakit pinatagal pa. Tapos mayroong isang grupo nag-file ng petition sa korte na kailangan didinggin na ang impeachment, no? So, dahil dyan mga besa, in short, no, hindi na tayo pupunta doon. Dito tayo sa kay Sara Duterte. Ngayon, mga kababayan, hindi pala uubra yung kayabangan ng isang politisyan tulad ni Sara Duterte. Dahil nga, makakalkal ang kanyang salin, mga kababayan. So, ang ginawa niya, mga bes, ito. Nga ka ngayon. Ang yabang niya no? Feeling talaga entitled dito. Ang akala niya kasi siguro hindi siya talaga maki-question sa mga anomalya na kinasasangkutan niya. Ito basahin ko guys ito sabi ng People's Tonight. At pakinggan niyo mga kababayan at mamaya babasahin ko yung mga sinabi ng mga ibang mambabatas tungkol sa kanya. Sabi dito guys, mahigit isang linggo ang nakalipas makaraang maliitin ni Vice President Sara Duterte nitong Pebrero 7 ang pagkaka-impeach sa kanya ng 215 plus I think plus 30 plus na guys na ibang membro ng House na humabol sa pagpirma. Basta ang alam ko 245 na humabol pa sila sa pirma so tuloy ayan Sabi po dito, ulitin natin, mahigit isang linggo nakalipas makaraang maliitin ni Vice President Sara Duterte nitong Pebrero 7 ang pagkaka-impeach sa kanya ng 215 membro ng Kamara de Representantes. Naghain siya ng petition for certiorari ang prohibition sa Korte Suprema nitong Pebrero 18 o pangharangin ang nakaambang impeachment trial laban sa kanya. Sabi ko sa inyo guys sabi ko sa inyo sa unang video ko, pagdating sa SALN, allergy ang mga politician dyan. Ay nako, sinasabi ko sa inyo, lalo na yan, nawawala ang pondo ng bayan. Ilan ba yung sinabi ni Chairman Chua? 612 plus million ang nawawala. Tapos itong 125 million, 11 days lang ang nawala. Ay makakalkal talaga yan. Makakalkal, sabi ko sa inyo. Kaya ayan, nag-file siya ng petition sa korte para harangin yung impeachment. Nga, ang lakas-lakas ng ebidensya. Paano mo harangin yun guys? Tingnan nyo naman ang hearing sa House Committee. Nabubunyag yung anomalya sa pamumuno niya sa DepEd. My goodness, paano mo harangin yun? Malakas ang ebidensya laban sa kanya. Naloka naman na case. Sabi dito guys, tuloy. Nakatagdang litisin ng Senado ang 7 articles of impeachment laban kay BP Sara. Betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution sa pagkontra ng pagpapatay kay kina Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Romualdez, graft and corruption, agay, matindi guys, at graft and corruption sa malversation umano ng 612.5 million. Ayun, di ba? Kaya nga mga kababayan, konektado yung salin niya.
para makalkal, mga bes. Sa madaling salita, baka naman nadagdagan ang kanyang ang kanyang ATM card o ang kanyang bank book. Sa madaling salita, in my own thinking lamang, no? Baka napunta doon sa bank book niya itong 612.5 million. Agay, confidential funds, bribery sa panunuhol umano sa ilang opisyal ng Department of Education. Napanood po natin yan, sa House Committee hearing. Na si Madam Mercado binigyan ng sobre tag 50,000 na 12 beses. Di ba guys? Ilan yun? Oh my goodness. 12 ba? 12 o 10 beses? Correct me if I'm wrong, guys, Tuloy, pagkakaroon ng unexplained wealth at kabiguang maideklara ito sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, which is ang SLN, murder and conspiracy to commit murder sa mga naitalang patayan sa Davao City noong alkalde pa siya ng lungsod, sedition at insurrection sa pagsasabing nais niyang pugutan ang presidente at conduct unbecoming. You see, tapos sa harangin mo yung impeachment, pag nagtagumpay ka, ibig sabihin, talagang ang Supreme Court kakampi sa'yo. Pero I don't think nagagawin ng Supreme Court yan, guys. Ang korte. Hindi. Bakit? Malakas ang ebidensya. Yung pagkasangkot niya, mga kababayan, sa murder, nung siya ay dating mayor pa. Yan, guys, binunyag ni dating pulis, ni Mr. Las Cañas, mga kababayan. Di ba? Malakas ang ebidensya. Kaya hindi niya pwedeng harangin yan. Mabibigo lang siya talaga. Ang lakas ang ebidensya. Di ba? Sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., walang pabor-pabor. Wala na sa panahon ng papa niya. Kasi nga, yung kaso ni Kibuloy, di ba? Supposed to be, kinalkal yan or makulong si Kibuloy ng panahon ni Digong. Hindi. Hindi niya na kayang ipinapakulong yan kasi kaibigan niya. Kaya sabi ko nga, walang pabor-pabor ngayon. Tuloy. Di ba? Ang yabang-yabang niya, akala mo kung sino. Tawa pa siya ng tawa habang nag-press con. Ano ngayon? Nga. Kunwari lang, di masakit, impeachment. Hinarang ni BP Sara. Agay. Sabi niya kasi guys, sa press conference niya, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kaysa ma-impeach ka ng House of Representatives, sabi ni Sara. Ngayon, masakit sa kalooban niya, guys. Pag naungkat yung salin niya, sabi ko sa inyo Ayan naghain ng petition for certiorari and probation sa Korte Suprema laban sa kinakarap niyang impeachment case. Buti nga sa'yo yan, Di ba, guys? Alam nyo, sabi nga natin, kahit sino naman sa inyo, pag ikaw isang politician, lalo na sa mataas na posisyon, gumawa ka ng kabutihan. Di ba? Para hindi ka masilipan. Ngayon, may lakas loob pa siya mag-ambisyon para magpresidente ng Pilipinas. Hoy, excuse me. Kayo ba papayag kayo? Ngayon pala nga sangkater ba ang anomalya na kinasasangkutan niya tapos mag-ambisyon ka maging presidente? Ay nako, mahiyaya ka naman sa balat mo, 'Di ba? Ang isang tao kung gusto mong tumakbo sa Pangulo ng Pilipinas, kailangan malinis ang record mo. Si Pangulong Marcos Jr., tingnan nyo, may record ba siya kinasasangkutan? Wala. Kung mayroon kayo man na nababalita tungkol sa mga Marcoses, yan ay gawa-gawa ng mga kalaban ng Marcoses. Remember, uulitin ko uli. Bakit nasabi ko? Tingnan nyo naman, trial of centuries, di ba? Panahon ni Cory Aquino. Ano ginawa ni Cory Aquino? Hinabol. Yung ill-gotten wealth ko noon ng mga Marcoses. Di ba? International pa ang kaso na yan. Ang tanong, nanalo ba ang administrasyon na yan? Hindi nga, natalo. Kaya doon pa lang guys sa pagkapanalo ni dating First Lady Imelda Marcos, malaking sampal yan sa mga Aquino. Natalo sila Wala silang nakita. Na pagnanakaw sa kabanang bayan, ang dating Pangulong Marcos Sr. Wala Kasi kakampi nila ang katotohanan. Wala as in. Mahabang usapan yan mga kababayan. Well, ito. Ano po guys ang kapalagayan nyo dito? 'Di ba?
Kaya ang kapalagayan ko, palagay ko guys hindi na mapapalagay ito si Sara Duterte. Hindi na mapakali. Palapit na ng palapit mga kababayan. Lalo na ngayon marami nang humingi ng ng tawag dito, petition ba ito sa korte na kailangan wag nang patagalin ang impeachment ni Sara Duterte. Didinggin na sa anumang oras ngayon. Oo, 'di ba? Mga beswa. O yun na naman daw ang tama. Sabi kasi, once na daw na ipasa na sa Senado itong impeachment laban kay Sara, dapat usisain na. 'Di ba? Mga after a days or 1 week after 1 week, kailangan umpisa na daw ang impeachment. Yun daw ang tamang proseso, mga kababayan. Hindi naman tayo abogado, pero nanonood tayo. Pero marami ding nagtanong kung bakit ipinagpapaliban pa itong impeachment ni Sara Duterte na 4 months, no? Siyempre, junto pa. Ilang buwan, bilangin nyo. Medyo matagal-tagal nga. Dapat, no? Ura mismo na kailangan dinggin kaagad, no? 'Di ba? So, hindi natin alam kung ano ba talaga ang reason ni Chis Escudero, ni Senate President Chis Escudero, pero napanood nyo din kung ano ang pinaka-reason niya, mga bes, no? Well, anyway, ayan. So, dahil dyan, mga bes, ito po yung ito po yung mga sinasabi ng mga ibang mambabatas tungkol kay Sara Duterte. Panoorin natin. Ay, pakinggan. Ito po yung sinabi ni Representative Jel Bungalon. It's panic mode in the House, Duterte, even without reading the petition filed a while ago. We can assure that the public that it can be only mean 2 things. It's purely a publicity stunt for unmistakable proof that the camp of the Vice President is on panic mode. Ogoy! In their utter desperation, the Vice President camp is throwing the proverbial kitchen sink to stop the inevitable for the Senate to commerce trial and for the public to finally see the overwhelming and damning evidence against her. Goes. Nagpapanik mode na sila, guys. Kaya nag-file sila ng petition sa Korte Suprema para mapigilan ng impeachment. Maaari ba yun? Sa tingin nyo kaya? Ang lakas ng ebidensya laban sa kanya, di ba? Ito pa, mga kababayan. Ito naman ito naman ang sinabi ni Secretary Gadon. Bakit ganun? Akala ko ba siya ay hindi natatakot? Wini-welcome niya ang impeachment proceeding na yan dahil sinasabi niya wala siyang kasalanan, agay. Kaya ngayon ay nakakapagtaka naman sa pag-file niyang ito ay talagang palihim nilang final itong petition na ito, sabi ni Secretary Gadon, guys. Kung hindi pa nagsalita yung spokesman ng Supreme Court na totoo nga na nag-file ng petition si Vice President Sara Duterte sa Supreme Court, ay hindi pa malalaman ng publiko. Yan si Sec Gadon. Di ba? Mga kababayan. So, ibig sabihin, sabi ni Congressman Bungalon, nasa panic mode na nga sila eh. Ako naman, mga kababayan, sinasabi ko nga sa inyo, pagdating sa SALN, allergy ang mga politician dyan. Talaga makalkal yan eh. Yan ang sinabi ni Sec Gadon. Ito pa, sinabi ni Congressman Asidre. Takot ni BP Sara sa impeachment trial, di na maitago. Agay. The Vice President is clearly rattled. Her desperation is showing, and no amount of political maneuvering can hide it. She should be scared because the truth is closing in, and no amount of deception will save her from it. Yan ang sinasabi natin eh. Mga matataas na opisyal ng pamahalaan, gumawain lang kayo ng kabutihan para maganda ang record nyo. Ngayon, pag nag-ambisyon kayo maging pangulo, walang problema. Wala kayong sabit eh. Pero sa mga nangyayari, do you think pagpapalain si Sara Duterte ng Panginoon sa mga pinagagawa niya? Ay nako, hindi, siyempre.
O kaya nga wag na siya mag-ambisyon magtumakbo sa pagkapangulo. Hindi talaga siya mananalo. Ngayon pa lang mga kababayan nasisira ng political career niya. Okay, eto pa. Sabi ni Congressman Gonzales, mga kababayan, BP Sara, takot may isa publiko bank record. Sabi ko sa inyo. Yan BP Sara, takot may isa publiko bank records kaya pinigilan ng impeachment trial. Agay! Allergic kasi sila dyan pagdating sa SALN. Pero guys ito lang. Kung wala kang tinatago, sa SALN mo, hindi mo kailangan harangan or gagawa ng paraan para hindi mabunyag ang bank account mo. 'Di ba? Si Pangulong Marcos Jr. Kumbaga alam na po lahat yan kasi kumbaga naisa publiko niya lahat ang kanyang ari-arian guys totoo yun. Ang kanyang SALN research nyo sa Google. Makikita nyo doon. Kayo na lang po ang magtuklas para malaman nyo. Wala siyang kinatatakutan. Wala siyang tinatago mga kababayan. Tingnan nyo doon. I-search nyo ang SALN ni Pangulong Marcos Jr. Ayan. Takot si Sara. Maibunyag ang kanyang bank record. Sabi sa inyo tama ako, di ba? Natatakot sila. Natatakot na sila kaya gusto nang pigilan ang impeachment process. Mukhang totoo ang aligasyon on corruption lalo't masisilip ang bank records. Agay, BP Duterte's petition is nothing more than a desperate attempt to evade accountability. Agay! Ay, di ba guys? Sa panahon ni Digong, ng kanyang ama, hindi niya pinakita ang SALN, di ba? Ayaw niya. Dyan sa sa hearing sa Quadcom willing daw siya mag-sign ng waiver nung mga minuto lang binawi ka agad. Ay nako, yung sinasabi ko pagdating sa SALN, allergy. Tapos yung binunyag pa ni dating Senator Trillanes na mayroon daw joint account si Sara at saka si papa niya. So, dahil dito, mga kababayan, anong kapalagayan nyo? Ako, palagay ko, hindi na mapalagay si Sara. Ay, nako. So, yun guys. Yan lang ang pinaka-latest updates info video ko sa inyo. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye, and babush. God bless, Philippines.